Okay, so thank the Lord. Let us commune to the Lord, commit this time, and those who will watch will be blessed because the Amen. Lord will be the one to give us wisdom, knowledge, and we uh, desire that this video will speak to all of you Amen. All who right. will watch this. All right. Let's Let's pray. pray. Thank you, Lord. Sa iyo namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang oras na ito. Although, Panginoon, kami ay nagdi-desire na kami maging pagpapala sa maraming mga tao at gamitin niyo po ang oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hey everyone, and you're listening to the Sisterhood Podcast. All right. So, nag-pray na po tayo. Yes. All right. As you can see, we have a very, very special guest here. So, nag-ayos din talaga ako. Dahil Nice. very special to my heart Yo, and to the really? Sisterhood cast ang guest po natin ngayon. So, we have here our dad, ang pinagmulan, ang roots Yo. ng podcast na ito, ang mga Nice. tao. Alright. So, we're going to talk about ang story ng buhay ng daddy and his parenting style. Alright. So, stay with us po. Alright. So, we have prepared questions po sa aming daddy na mukhang ready nang sagutin ang mga questions Whatever the question is, I'm ready. You are ready to answer. That's Alright. right. All right, my dear dad. The first question that we have prepared, how did you adapt your parenting to this generation? Wow, what a nice question. That already Bagsakan agad. I received it from the email. No, from the messenger. All right. Okay, how to adapt parenting today. Parenting in the past is no longer applicable today in the past because seasons are changing. Mm-hmm. If you are not willing to change, then you will insist what is parenting in the past, which is not applicable today because children today are more independent and assertive. True. Yep. You know, they want to have say in what they do. As a parent, you need to be authoritative. That's right. Who sets clear rules and expectations, but also listens to their children's opinions and takes into account. Hindi Yes. laging insist mo lang ako ang parents. And that's good. But you need to listen first to their opinions. Kasi minsan may mga magagandang opinion ang mga bata today. No? Maraming silang wisdom and knowledge like what Joel said. Diba? In the prophecy that in the latter days, in the days to come, na yung mga young people ay talagang maraming vision, maraming knowledge na nalalaman, and it is happening today. So, you need to be positive and reinforce your parenting style, but focus on the good behavior than on a bad thing that they do. Yun. Focus on the good behavior, hindi doon sa mga nakikita mong pangit. And then you need to encourage them to think for themselves. No? Magkaroon sila ng critical thinking. Involves questioning assumptions, evaluating evidence, and drawing conclusions based on reason and evidence. Kasi bilang magulang ka, gusto mo lagi, ako ang tama. But you are not giving them their, yung puso nila na magkaroon sila ng... Yung marinig yung feelings. Yeah, marinig mo rin as a parents na bakit sila ganon. And give them critical thinking. No? And then, sa mga bata today, you need to stay connected. Yes. Stay connected. What I mean is that kung ngayon ay maraming mga bata na talagang more on the internet, more on the social media, so you need to stay connected. You need to be knowledgeable for them to understand at abutin mo sila kasi ikaw ang magulang. And then,
uh, yung upbringing. Tell us na talagang yung mga bata ngayon ay tanggapin natin sa hindi. Iba noon at iba ngayon. True. Yeah. So kung hindi ka Iba-ibang handang generation. magbago sa iyong style of parenting, hindi ka makaka-adapt kung ano ang parenting today. That's the good question, the first question. Alright, ang dami agad nating nakuha doon sa isang question pa Yeah. lang. More of So, that. Yeah, more of that. Few more pa. So, natutuwa po ako. Gusto ko lang kuhanin yun sa sinabi mo na part na yung generation noon ay iba na sa ngayon. So, in connection to my second question, tell us a bit about your childhood and upbringing. Kasi based po sa mga kwento mo sa amin, hindi ka rin naman po lumaki sa magandang pamilya, yung mga kwentong binubugbog, Yeah. yung mga kwentong hindi rin close sa parents and sa family. Tell us a bit about it para maintindihan po ng viewers natin kung saan nagmula yung changes mo po ng parenting. I was raised by action, not by words. Uy. No, Post na napapalo kami na hindi sinasabing mahal ka namin, kaya ka namin pinapalo. Basta pinapalo lang kami na alam namin nagkamali kami, pero hindi namin alam ano yung pagkakamali namin at hindi na ipaliwanag sa amin. Kaya napalaki kami sa takot sa magulang na sa tuwing kami nagkakamali, alam namin ang kasunod, palo, hindi ang kasunod ay disiplina na may pagmamahal. Kaya na-upbring kami sa aming pagkabata ng puro action. Halimbawa, para ipakita nila na mahal kami, ayan, sa tuwing Christmas, dahil wala naman kaming pera talaga noon, tuwing Christmas, may bago kaming tsinelas. Wow. At sa loob ng isang taon, simula ng klase, bibilihan kami ng isang lapis, isang papel, isang taon na yon. Pero grabe. masaya na kami doon. Ganun kami pinalaki ng aming magulang. Pero alam ko na mahal nila kami without any words of affirmation or affection na anak, mahal ka namin, kaya ka namin pinapalo. Hindi lang talaga na-express. Hindi lang na-express. Na kung saan dapat ngayon talaga, dahil nagkaroon na tayo ng kaalaman, Christians na tayo, at magulang tayo na mayroong salita ng Panginoon, na kung saan hindi rin naman talaga yun ang paraan. Dapat pag tayo nagdisiplina, pinapaliwanag natin bakit natin sila dinisiplina, ano yung result pag sila ay sumunod sa disiplina na ganon. No? So, ganon kami, pinalaki. The word, action, not by words. Yun, okay. So, yun po yung a little bit of childhood ng aming daddy. So, ilan nga po ulit kayo magkakapatid? 7 lang. 7 lang? Onti lang? Onti pa lang yun? Konti lang kami. Konti pa lang yun. So, konti lang yun noon. Noon, yeah. True. Kasi paramihan talaga. Libangan noon kasi. Walang libangan noon masyado. Yes, anyway, ayun po, bunso po ang aming daddy and marami siyang kwento na talagang totoo po yan with actions. Pero nung dumating naman na kami, nung nakilala na po ni nanay tsaka ni tatay ang Panginoon, hindi namin naranasan yun. Super naman binawi sa mga apo. Sa mga apo yung pagmamahal. So, ayun po, nanay, tatay, see you there in heaven. So, ayun po yung second question natin for our dad. And marami tayo talagang nakukuha. And I hope kayo rin po marami kayong nakukuhang lessons. Third question, what can you advise to the other parents who are struggling in disciplining their children? Kasi po, this generation talaga, hindi talaga nadidiscuss masyado yung way of discipline, kung paano ba dapat. And I think, based naman po sa napalaki mong mga anak, pwede na. So, ano po yung mga styles and mga may advice mo na nag-work sa amin while you're parenting? Okay, so tandaan natin, as a parent or parent, we are prophet, priest, and king in our home. And as a prophet, just tell them the future. Pag they are
willing na makinig, ipakita natin yung future nila at gabayan natin at tulungan natin sila sa kanilang future, and also a priest that praying for them and giving them advice about the Lord, about the Word of God, and tell them the importance of having a close relationship to the Lord. Yun And ang as a king, mahalaga. siyempre dapat may authority ka as a parents. Hindi sila ang nasusunod pagdating sa tama. Kung nakikita natin ang behavior, hindi tama, hindi Ikaw sila lang. dapat ang masunod. Dapat makita natin at sabihin natin ang kahalagahan, lalo pagdating ng linggo. Yun, example. Napakahalaga na ang lahat ng pamilya or buong pamilya ay nasa simbahan. At kapag sinabi ng anak na hindi sila po pwede, I think you need to exercise your authority as a king. Kasi ikaw ang masusunod, hindi sila. But let them talk and listen to what they say. Laging ganun yon. Although ikaw yung magulang, pero hayaan mo na sila ay magsalita. Kasi not always, as a parent, not always do the talking. Yeah, listening. You need to listen. Nagiging Bisaya ako yun eh. You need to listen, encourage, and not bully them in front of many people. Yes. Yan ang nakakalungkot kapag ang mga bata ay nabully sa maraming mga tao sa harap ng mga tao at ang nangbully pa ay magulang. Ang kasunod niyan, sila ay nagdidistansya. True. Kasi napapahiya. Kaya minsan nagtataka tayo bakit ang anak natin ay ganon. Tandaan natin, tayo ang nagpapalaki sa kanila. We up giving them, no? Tayo nag-upbringing to them. Parang foundation is sa mga parents. Kasi yung mga bata, they want to share what they discover. True. Kasi ang daming knowledge silang nalalaman ngayon. True. No, na-acquire nila through social media at wala silang mapagsabihan. So kung ang magulang ay hindi marunong makinig, kanino nila sasabihin? Yan na, sa maling tao. Sa maling tao, okay? Maling advice na yung may bibigay. So sa mga nag-struggle na mga magulang, mahalagang tayo ay marunong makinig at marunong tayong magbigay ng tamang advice. Ang pinakamaganda dyan lagi ay may panalangin at pagbabahagi sa kanila ng tamang katuruan mula sa ating Panginoon. Hindi laging tayo ang nasusunod, kundi ang nasusunod sa loob ng tahanan ay ang Panginoon. So, bakit mo po naisip na, kasi ikaw nga po, pinalaki kang action lang, hindi naririnig ng parents mo yung saloobin ninyo. Bakit mo po naisip na, ay sa mga anak ko, dapat hindi ko i-apply ko ano yung naranasan ko noon? Para hindi sila ma-develop ang takot sa magulang. Para ma-develop sa kanila yung pagmamahal. Kasi kami noon, hindi namin ma-express yung aming sarili, kaya tatakot kami. Na sa tuwing magsasalita kami, mali kami. Ba't pa kami magsasalita? Hindi naman pala sila makikinig at hindi sila magsasabi na, anak, naiintindihan kita. So, that's bad parenting or parenting. Kamay na bakal. Oo, you need to listen. And then, kapag alam mo namang mali naman yung kanilang paraan ng ginagawa, tell them. Paano mo po yun, kunyari, mali? Or parang nakikita mo po as a parent na in the future, hindi magiging maganda effect nito sa'yo. Paano mo po yun ngayon i-convey or sasabihin sa anak mo nang hindi, katulad nga po sinasabi mo, nang hindi mo na ipapakita na kamay na bakal? Paano po yun? Can you give us example? Sa amin din, sa mga anak mo po, may situation po ba na para malaman nila na nagmamahal ka? Yes. Or yung hindi po nila ma-feel na, ay, papagalitan lang ako nito eh. Kasi may mga times din naman po kami, may mga decisions kami na, wait lang anak, huwag ganyan. So, paano po yun i-deal? Kaya nga napakahalaga nung listening. Kapag may mali, pakinggan mo muna yung mga saloobin nila. Let them talk. Laging ganun yun. Kasi sa tahanan, mahalaga ang communication. Kapag walang communication, walang magandang madidevelop na family. Walang magandang madidevelop na close relationship. Kung laging, ba't gabi ka na? Di ba sabi ko, matulog ka ng maaga,
Bakit ganyan ka na? Ayan. Bakit hindi mo kinain yung tanghalian mo? Bakit? Ang daming bakit. Yep. Bakit hindi mo alamin, hindi yung bakit, kundi ano ang nangyari, anak? Yun. Bakit hindi nangyari? Malumanay. Oo, bakit, ano yung nangyari? Ba't di mo nakain? O ano nangyari? Bakit ginabi ka? True. Iba kasi yung bakit, naghihintay ka kaagad ng sagot. Yung ano, inaalam mo kung ano ang dahilan. Nice. Bakit hindi niya nakain yung bagay na pinakakain mo? Bakit hindi siya nakasunod sa ginagawa mo? Ang gusto kasi natin sa ating mga anak, maging katulad natin. Yeah. Iba yon. Mm. Dapat hindi maging katulad mo, lalong mas higitan yung nangyari sa'yo. And with that, pag pinipilit natin na maging katulad, yung bang maging katulad ka niya, doon ka nagkakamali kasi ibang character Iba. pa rin siya. No? Although anak mo yan, pero baka may ibang design ang Diyos dyan at hindi paraan ng design mo. Yes. Design pa rin ng Diyos ang masusunod sa atin because we are created, no, wonderfully, fearfully created tayo in the image of God. So yung image ng Diyos dapat. Yes. Ang ganda po nung sinabi mo na hindi mo gagawing katulad mo. Yeah. Hindi dapat kasi wala, iba-iba tayo ng pagkalikha ng Panginoon. So that's a good learning po from that question. Let's move on to the next one. Now, this one po is parang personally naisip ko siya. How long does parenting last? Hanggang kailan ba yung boundary ng pagpe-parenting? Parenting will not stop as long the children want to listen. Hindi natatapos ang pagmamagulang. Natatapos yan kapag ayaw nang makinig. Ayaw nang sumunod ng mga anak. Bakit ka pa magmamagulang kung ayaw na nila sa'yo at ayaw nila makinig at alam nila mas tama na sila, itigilan mo na. Papalayasin ba? Hanggat gusto nila makinig at nagtatanong sila at gusto nila matuto, ang pagmamagulang hindi natatapos yan. Kahit may sarili Kahit may asawa na sila, kahit wala na sila sa poder mo, basta nagtanong sila sa'yo, pumapasok ang pagiging magulang mo. Yes. Hindi natatapos yun. Hindi natatapos. Hindi porket, may asawa na, tapos ng magulang, hindi natatapos yun. Pero yung pagpe-parenting po na ganun is parang ma-advise na lang, consulting, hindi na yung pagbabawal. Parang hawak sa leeg. Hindi ganun. Magbibigay ka na lang kasi ang pagmamagulang, nagbibigay ka lagi ng guidance. Na hindi sila masira, mabuhay, pumangit ang buhay. Kundi, nagbibigay ng advice para gumanda pa rin ang buhay nila. Lalo kung mag-asawa na yan, bago mag-asawa, ikaw, dumaan ka na doon at nagtanong sa'yo, give them a good advice. Yep. Okay. So, yun po yung ating mga learnings sa ating mga aspiring parents and sa mga parents na bagong parents ngayon at nag-explore kung paano ba dapat nilang ipakita yung pagdidisiplina, yung pagmamahal sa mga anak. So, ayun po, si Daddy po ay meron ng 4 na babae na mga anak. And, ayun, marami din siyang mga anak na hindi naman nagmula sa kanya dahil sa isang pastor, marami na rin na disciple yan. Miracle. Anak ko yun. Hi, Ate Kel! Soon! Alright. So, next question po, this is more of a personal question. Kung ano po yung experience mo siguro, kung pwede mong i-share po, what are some difficulties you have faced in raising us? And this is yung times po siguro na mag-isa ka na lang nung umakyat na sa langit si Mama. Oo, some difficulties in raising all of you. Beautiful children. Isa lang, ang mahirap na pinagdadaanan ng magulang or pinagdaanan ko, when you don't want to be taught. Pag ayaw magpaturo, masakit yun sa magulang. Kasi, yung meron silang pinagdadaanan na pagiging bata nila, struggle nila yan eh. Just help them and don't want to push them na ganito dapat, anak, kasi nung bata kami, ganito pinagdaanan namin. Hindi na ganun yun eh.
Ang mahalaga lang, magbigay ka ng advice at ang nakakalungkot sa magulang, ang mahirap sa magulang kapag ayaw nang magpaturo ng mga anak. And that Masakit. is Yep. so difficult situation. Dumating po ba sa point na na-experience mo yan sa amin? Wala naman. Wala naman. Lahat naman kayo handang magpaturo, wag lang sa computer. Alright. Iba na, ikaw na po yung tinuturo Kami tinuturuan sa computer. pagdating sa computer. Tsaka sa driving. Saka sinika Driving. Nagpapaturo naman kasi hindi niya alam yun. Hindi talaga. Muntik lang naman po. Muntik lang siyang malaglag sa balon. So, ayun. Yung, diba? yan po, coming from a parent, hello sa lahat ng mga anak dyan. One of masakit sa kanila and difficult i-deal is pag hindi na natin sila pinapakinggan. Yung sabi mo naman po pinapakinggan is listening talaga with understanding. So to all the anaks there, to the children out there, tayo po ay i-try din nating pakinggan yung ating mga magulang. So, ayan po, that's a good answer to that question. Moving on, how do you spend this one is good. How do you spend time with your children? As syempre po, madami, hindi lang naman kami yung ministry mo, marami ka pong commitments and other stuff. So, how do you spend your time with us, especially now na hindi na po tayo sama-sama? Kapag dahil ngayon ay social media platform na, parang dahil malayo ang isa't isa, lalo especially, ito lang naman, Pilipinas, paano kung malalayo pa? True. No? May social media platform. Mm-hmm. Huwag kakalimutan yun. Yes. We can still connect each other, have communication through Messenger, or through Zoom. Pero tayo ginagamit natin Messenger. Na kahit basta naka-on lang, nagkukwentuhan. Kung ano lang ang ginagawa, at least still, may communication, no? And use all the time. Pag meron kaming, katulad ngayon, pumunta kami ng Olongapo, that our focus and attention sa mga bata, sa inyo, syempre. Yes. Kasi bihira nga lang kami umuwi, tapos wala pang time, puro tulog, puro ano. Kaya kahit minsan inaantok, katulad ko, inaantok na. Dahil gabi na, but still, you need to spend time with your children. Kasi precious. Precious yung mga ganong oras. Pag family time. Magkakalimutan, and then prayer, and syempre some exhortation, encouragement from the Word of God. Kahit online po tayo, Messenger, or even nandito kayo, hindi nawawala yung lalo prayer. Kapag may mga problema ang bawat isa, True. Yun. Kailangan talaga na meron agad communication. Prayer. And that's a good thing. So, hindi pala po excuse yung hindi sama-sama, hindi nakikita. Hindi siya magagamit na excuse to not spend time with your family. Dahil ang dali lang ng Messenger or kung ano man, Viber, FaceTime. So, hindi talaga po excuse na wala akong time sa pamilya ko, hindi ko makita yung parents ko, yung mga kapatid ko. Kasi, even if kahit sa phone or screen sa lang kayo nagkikita, nandoon pa din, ma-feel ako in my experience, kahit nung malayo po ako, nag-work ako sa ibang lugar. Every time na nagpo-phone call or video call is ramdam mo yung support and yung presence ng family mo kahit na malayo ka. So, that's a very important thing, no? Spend time with your family. And katulad ni Dad, so lately, napapadala siya kahit malayo, parang napapa-everyday yata ang pag-call. Ang pagtawag para mga musta, ganyan. Kasi may mga times na kami ni ate, hindi na namin na-share yung pinagdadaanan, problema, ganon. Pero pag, ang galing talaga dito nararamdaman mo po parang may nangyayari yata doon So, tatawag. So, ganon. Ganon yung maganda na mag-spend time with the family, especially kung hindi na sama-sama, kung malalaki na yung mga That's true. Mga, or bawat isa. Move tayo for another question. What has been the most rewarding aspect of being a parent para sa'yo po? Ang rewarding sa akin, seeing all my daughters serving the Lord and fearing God. So sweet. Hindi, yung kasi mga medal, yung mga nawawala yan, may iwan mo yan dito sa lupa True. Ang pinakamaganda na rewarding talaga that all of you
ay may relasyon sa Lord na maganda at naglilingkod kayo sa Yeah. Panginoon. Kaya I can live at peace when I see all my daughters serving the Lord. Yes. So, Okay na yon sa akin. yun nga Kahit po. walang GCash, kahit walang kahit ano mga material na bagay, yung Oo. spiritual na bagay, yun ang pinakamahalaga sa True. akin. Yun naman po Yun ang yung nakikita ko at yun ang pinakamagandang reward. as a Spiritual. parent. Yeah. Hindi siya material things, No. hindi pera, hindi yung mabigyan ako ng malaking pera or gamit ng anak. Marami kasing pwedeng gamitin ng Diyos sa amin to bless us. I like it. Yep. Marami si Lord. At hindi kayang ibigay ng maraming tao yon sa inyo na when it comes to spiritual things. True. No? Only God. At siyempre, by the guidance ng magulang na talagang makita kayo na naglilingkod sa ating Panginoon. It's rewarding yun. Yes. Pag nakikita mo po kami sa live, Ayan, live, si Mitzi kumakanta. Alright. Si Jedy, service leader. Si Abby, nagpipreach. Yes. Si Nika, Drummers. the drum. Drummerist. Minsan siya rin ang nasa Bumaback harapan. up na nga po, Dad. Nagbaback Nung up. last Sunday, nag-back up siya. Right. Tama yun. So, rewarding yun. Yan. Nakakataba ng puso na yung parents mo, si Dad and Tita Grace, ay proud sa amin. Though, of course, ginagawa natin to for the Lord talaga, para sa Panginoon. Pero yung mapasaya mo yung parents mo na ganun. May naiyak na naman ako, Dad! Alright. Yeah. Anyway, so, we're glad, Dad, na ganun, yung nararamdaman nyo ni Tita Grace for us na very rewarding na napapasaya ka namin. Yeah. I like that. Alright. You like it? Yeah, very Andito much. ka pa po ba? Parang naanto ka na po. No. Alright. Masyadong seryoso ang ating daddy. Yeah, guest. it's because podcast. Alright. Okay, next po is, can you share, this is also a personal experience of you, can you share a memorable or funny parenting moment that stands out to you? Okay. The funny thing, when you caught in act of doing something you are not permitted to, then you always hide it. No, kita na, nahuli na, tinago pa. Parang stick ganun. Diba? Katulad ng sinik, nahuli, bumibili ng crackers sa labas. Bawal yon. Yung may suka. May suka pa. Nakalimutan niya hindi ko talaga makakalimutan yung itsura niya. Naiwan niya yung project sa sasakyan, bumalik ako. Pag kita ko sa kanya, kita ko talaga yung mukha niya. Na binibili niya na sa alley yung crackers, inaabot na. Sabi niya gano'n. Ba't bumalik ka? Sabi niya gano'n. Inausog niya yung kamay. And then si Jedy naman, bumili ice candy hapon. Bawal. Bawal din yon. So, sunduin ko na. Pagdating kumakain siya, tulala. So, that's the funny. At least hindi nagsinungaling. Ang lang doon, alam niyong mali. Yeah. So, no explanation about that. Kasi alam niyo nang mali. So, hindi na gagawin. So, kasi kapag nakita mo ng mali, tapos pinagalitan mo pa, inaaway mo pa, wala. What's the use? Wala na. Alam na nga namang mali. Kaya lang naman tayo nangangaral pag hindi nila tinatanggap na mali sila. Yun. Ang ganda na So, pag alam mo ng mali, ng dugtungan, alam na nilang mali yun. Tapos, aware na sila. Yeah. Parang kasi po ngayon, or kahit naman noon, pag ikaw alam mo na mali, tapos ididikdik pa sa'yo na mali, parang, ano ba ito? Parang katuloy na bubuli. Yun nga yun. Laki na naman ng pagkakamali mo sa buhay. True. Parang discouragement na yung nangyayari sa'yo. Yes. Okay. So, ang ganda nun. Marami pang kaming ganong kwento, yung mga nahuhuli. May isa pa dyan si ate, nahuhuli sa alkansya pala, sa Hello Kitty, lagayan ng coins ni mama, kumukuha. Yan, marami pang mga ganong kwento pala. Funny. So,
yan yung mga funny moments na kay Yes. dad. Wow. Grabe, naalala mo pa po yun? Tagal, funny Advance nga. to eh. Nakapag-isip. Yeah. Buti na lang Buti ibigay. na-advance mo yung tanong. Okay, malapit na ba tayo matapos? So, how do you balance the demands? Ito, how do you balance the demands of parenting with other aspects of your life? So, di ba po, parent ka, minister ka, marami ka pong dinidisciple, senior pastor ka rin po ng mga churches, superintendent. So, how can you balance all of that? Though, hindi naman, kasi nararamdaman ko po nababalance mo kasi wala naman kaming question na, ano ba yan si dad? Lagi na lang nasa ministry. Ako, in my personal experience, I don't know about the others, I will not speak for them. Pero ako, in my personal experience po, naramdaman ko na hindi mo kami ni neglect ng Right. mga anak mo. So, what's your, secret to balance it? You need to know the special occasions and ordinary occasions. Oh. Kasi pag special occasions like birthday, di ba, Yes. Christmas, graduation, yung mga wedding, lalo yan, kung may kinakasal sa inyo, wedding, tapos yung mga, graduation, yun, nasabi ko na, Ay, vacation, tayo, vacation. family, yan ang mga special na hindi dapat, your presence need to be there. Yes. Hindi lang spirit, kundi talagang dapat Nandun. physical, nandoon ka. Yan yung mga special occasions na kailangan na talagang bigyan mo ng time. Hindi pwedeng, ay, birthday ng anak ko si Mitzi, ay, hindi ako pwede kasi may dawn watch kami, kasi may Bible study. Since yung birthday, 1 taon lang yan. Yes. Pero yung Bible study, weekly yan. Mm-mm. So, iba-balance mo, ano yung mahalaga sa'yo? Yep. So, that's balancing yung pagiging magulang mo sa buhay, sa mga anak mo. So, ganun yon. You need to balance. Hindi puro ministry. Actually, ang ministry ay pamilya mo. Number Ang one. ministry ay nandiyan lang. Hindi mawawala yan. So, you need to see the special and ordinary occasions. Yeah. Halimbawa, Dad, pupunta ako sa kaibigan ko, sama kita. It's an ordinary. Hindi mo kailangan nandoon pati sa ano nila. Yep. May mga may excursion kami, pupunta kami, hayaan mo na sila doon. May mga magulang, mga teacher na magbabantay. Yes. So, you need to balance special and ordinary occasions. Yep. Kaya kaya makakaroon ka ng time. Maganda rin po na meron kang mga na-disciple na kasi pag wala ka, merong papalit katulad nun, may birthday tapos nagsabay yung prayer meeting or Bible study. May ibang mga assistant ka po. Marami, kahit sa pastors, taon wala ako sa church. Marami speaker doon. Na-operahan ka po, diba? Meron. So, that's a good thing din po na kapag disciple ka din. Marami sila para doon. hindi ikaw hindi lahat. lang basta pinili, kundi marurunong talaga sila mag-share. That's good to know. And totoo po yun, like si Dad and si Tita Grace, hindi sila nakakamiss ng special occasions sa amin. Ilang years na po ba tayo hindi sama-sama? Tagal na. 4? 5? Hindi lang. Magpa 5 years. Pero walang palya po talaga. So, very na-appreciate po namin na hindi pinapamukha sa amin ni Dad and ni Tita Grace na number 1 ministry. Ngayon po, kung conflict talaga at hindi talaga may adjust, wala namang pong problema kung kami yung mag-adjust ng celebration. Walang problema as long as naalala namin isa't isa, nakapag-banding kami. So, to all the parents out there, and kahit yung mga anak na kayo naman yung malalayo sa parents nyo, as much as possible, try to be there, like physically present, kapag may special occasions. So, yes. So, magandang bonding time yan. Kasi katulad ng nabanggit po na Dad kanina, na time is so precious. Hindi mo maibabalik yon. Like, nasa huli ang pagsisisi. Kapag, yun na, wala na, hindi na makagalaw, bedridden na, or kinuha na ng Lord. Tapos, ay sana, di ba po, sayang. So, as early as now, let's try to be together and spend time with the family. Mas masarap pumunta ng Hong Kong, wala kang sakit. Healthy ka. Ang pangarap. Kesa pumunta ka, mamamasyal kayo, hindi ka na pwede, hindi mo na ma-enjoy. Kasama mo sila, pero hindi ka na-enjoy. Yes. Nakaano ka na,
bedridden. So, So, enjoy every moment hangga't malakas. Hindi true. problema ang pera. Pera Mm, bumabalik, pero ang oras hindi na. hindi. Yun naman ang ano na, parang na-change din na mindset ni Dad. Mm-mm. Yan. Thank you sa guidance ng Panginoon, sa wisdom ni Lord. Okay, next question. How do you handle disagreements or conflicts with your child? May conflict lagi talaga yan. Una, dapat i-handle mo yan nang wala kang favorite. Dapat parehas Take note, sila take gusto note. mong malaman ang dahilan. Kasi minsan, dahil bunso, mas nakakampihan ng bunso kahit Yeah. mali ang bunso. Kaya yung conflict hindi na-resolve. Hindi Mm, nangyari. Then pag-usapan, ba't may conflict? Ano nangyari? Para maintindihan na sa susunod yung conflict na yan, ma-deal, yeah. na maayos, Mm-mm. mapag-usapan. Hindi pwedeng isang tabi yan. Kasi ang conflict, laging bumabalik yan pag hindi naayos. Laging True, may conflict. nababaon sa... Diba? Nababaw na. Halimbawa, may conflict sa pagbabudget sa bahay. Mas magastos yung panganay, ang kuripot nung kasunod. Di ba gano'n? Kailangan maayos yun. Legit ah. Kailangan ma-deal yun. Para hindi laging may tampuhan, laging may Mm. samaan ng loob. Conflict Yes. yun mangyayari. So, i-deal that. Kailangan mapag-usapan yon sa paraan na una, ipag-pray and then search the Word of God. Paano i-deal yung mga ganyang bagay? Kasi Mm. the final authority is the Word of God and not Mm. hindi ako, kundi si Lord. Yung Yeah. Word niya ang final authority. Mm. Ano bang sinasabi ng Biblia when it comes to that kind of conflict? Ayun. So, ganun mo i-deal yung mga bagay na yan. And then, let them talk. Explain. Yep. Both side. Na explain mo. And then, ang mag-deal nun ay yung Word of God. True. Sino mali? Salita ng Diyos to tanggapin mong mali ka. Yeah. Salita ng Diyos to, tanggapin mo kung ikaw naman ang hindi dapat mong ginawa yon. So, the final authority is the Word Word of God. And then pray about it. And then forgive. Forgiveness. Kailangan may pagpapatawad. Hindi madidil ang lahat ng bagay kung walang pagtanggap ng pagkakamali. Mm. You need to forgive. I like it. So, true po yun, no? Kasi kaming magkakapatid, like, we've been saying this in the past few episodes na we are, iba-ibang personalities, galing sa iba-ibang generation, may millennial, may Gen Z, may Gen X. So, talaga, iba-iba. And we're so happy na si Daddy is full of wisdom from the Lord and talagang sinisik niya kasi ang Panginoon eh. So, every time na may disagreement sa aming magkakapatid, lagi panlaban niya talaga Word of God at hindi na kami nakaka-rebat. The final authority. Lagi nga, ano bang sabi ng Bible? Anong sabi sa Matthew? O, ganito. Tapos, bibigyan niya pa kami ng points. So, hindi ka talaga makarebat kapag Bible na eh. So, wala nang ibang gagawin ko, hindi tanggapin na, ay, ako yung mali. Ay, sobra yung ginawa ko, ganyan. So, totoo po yun, kami magkakapatid is maraming conflicts before, disagreements, and even up until now, mas malawak na lang yung understanding ngayon. But we have our dad and Tita Grace to guide us kapag, sobra na yan anak, ay mali yan, mag-sorry ka sa ate mo, ganyan. May Holy Spirit din ako eh. Yes. Si Lord, pinaka-final, tapos meron siyang sine. Meron pang sine. Ayun, yun din naman ang maganda doon. Kasi si Dad, nakikinig sa iba. So, yun din na-appreciate namin na magkakapatid. Kasi, di ba katulad nga ng iba ngayon na, ay anak ka lang, makinig ka sa akin. No, when it comes to Dad and Tita Grace, makikinig sila sa'yo. Yun, communication talaga po is key. Communication is key. Alright, we're down to our last question na po. Thank the Lord. Hallelujah. Amen. Antok ka na po. Ang lamig eh. Yes, alright. So, last question. How has parenthood changed your perspective on life and your priorities? Kung titingnan natin, yung pagmamagulang, napapalitan yan yung ating perspective at ating priority by looking around. Pag tingnan mo yung iyong paligid,
what is happening to every family. Diba? Social media. Yan na nag-change ng ng atmosphere ng pagiging magulang mo. Children are no longer giving time to spiritual matters because of the world influence. True. Intern. Nakakalimutan na talagang ngayon So kailangan yung parenthood mo magbago yan sa paraan kung ano yung parenting nga sa parenting ngayon. Kasi nga na-influensyahan na ng social media ang mga bata ngayon, mas gustong alone kaysa in the group. Parang mas prepared nila nandito sila. Kaya minsan yung pagsisimba ay wala na talaga sa puso nila. Yeah. So kailangan magbago yung perspective mo how to na maabot sila sa ganong way nila. So kailangan make sure na yung pattern of this world ay hindi nila masunod. Ang pattern of the Lord ang kailangan nilang masunod. Yun ang kailangan mailagay mo sa pagiging magulang mo. Kasi kapag sila naman yung sinunod mo, although nakikinig ka, gusto mong hindi sila masaktan, pero hindi lahat ng alam nila tama at hindi lahat ng gusto nila ay mapapabuti sila. Yeah. So kailangan ang susundin nila, kasi nakikita mo ngayon, pattern of the world. Dad, kahit hindi ako mag-attend, meron namang online. Hindi makikinig na lang ako kila Pastora Abby o ganito. Hindi. Yes. Mas the best pa rin, ang turo pa rin ng Biblia ay huwag kalilimutan ang pagtitipon. Yes. Walang nakalagay doon pagtitipon Online na service. social media. Hindi, o online. Huwag kalilimutan ang pagtitipon ng mga kapatiran or yung fellowship. So, ibig sabihin, dapat talaga may fellowship ka. True. So, kailangan yung magbago yung pattern mo or yung perspective mo, yung sabi dito, change your perspective on life and your priorities. Yeah. Ang pinakamataas na priority na talagang magulang ay dalhin ang kanilang anak sa Panginoon. Paano sila dadalhin sa Panginoon? Fellowship, evangelism. Ano ba yan? Yung paraan ng ministry. Dadalhin mo sila. Kasi ito yung kailangan na makita ka sa kanila or bilang ikaw ay magulang. Kasi maalam mo, madaling sumunod ang magulang kapag nakikita sa magulang. Yes. Sabihin, God is love. Kagaya na nga sinasabi mo, God is love. Ikaw naman, wala namang love. Diba? As a parent, dapat lahat na lang galit. Anak na sabi, turuan mo manalangin. Ikaw, di ka naman nananalangin. Tapos turo ka ng turo. Huwag kayo masyadong gamit ng cellphone. Ikaw naman cellphone. So, anong perspective mo? Ano yung priority mo talaga gustong ituro sa kanila? Sinasabi mo, pero hindi nakikita ng anak sa'yo. So, dapat yung perspective magbago sa'yo. Kung ano yung sinabi mo, nakikita mo na sa'yo. Yun naman talaga Kahit sa pastoring, mahirap mag-preach pipreach ka, hindi mo naman ginagawa. Hindi mo ina-apply. So, kung sakaling bawa, nag-preach ka, hindi mo na-apply, parang hindi ko na-apply, pagbaba mo sa pulpito, i-apply mo. True. May mga ganong mga nais na ituro sa atin ng Panginoon. Kaya, ang parenting, start with yourself. Itama mo muna ang buhay mo. Yep, ilapit sa Panginoon. Ilapit mo. Ay, mga bagay na dapat alisin mo, dapat talagang alisin mo yon. And make yourselves available always sa iyong family. Yun yung perspective na dapat. High standard ng isip mo. Make sure that all, first, syempre si Lord, and then, yung family mo, ay wag mong kalilimutan. Then the ministry. Yep. All right, I like it. So, ang perspective talaga nagbabago kung ikaw mismo sarili mo nagbabago. Right. So, yun talaga yan So, yes, we have finished the questions that we have prepared for our very special guest today. Thank you, Lord. So, thank you sa ating guest po for thank you, Jedidiah. Allowing us for sharing your thoughts, your thoughts as a parent. So,
Ayun po, masaya po talaga kaming magkakapatid. Lagi namin pinag-uusapan na si dad, hindi siya ganito noon. Like, hindi siya agad-agad understanding. Hindi siya agad-agad nakikinig. True po yun na sa patuloy niyang pagsisik sa Panginoon, sa patuloy na paglawak ng kanyang understanding is doon talaga gumaganda, and doon niya kami lalong naririnig. So, Last word. yes, may last word. Who you are, what you practice is the one that you will impart to your children. Okay. Kung One sino more ka, time. what you are, what you practice is the one that you will impart to your children. Kung sino ka at ano yung ginagawa mo, yun ang ilalagay mo or ibibigay mo sa iyong mga anak. Yes. So, ano bang gusto mong maging Yun. ano yung mga Kaya anak kung mo? ano yung gusto mo, dapat ikaw muna. Alright. Who you are. Siguro pag magiging parent na ako, panoorin ko ulit tong episode na to. Kasi Ay, maganda yung mga insights po ng ating daddy. Alright, so we will end our episode for today, and thank you so much po, Thank Pastor you, Ed, Daddy. Jedediah, the sisterhood. Yes, sa pag-guest sa amin. And we'll see you at the next episode. We're so excited about it too. Thriving through life's challenges, one story at a time. Goodbye!